Ito ang pinakamatandang recipe dito sa Guimaras. Welcome dito sa Guimaras, ang tinaguriang mango capital ng bansa na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Kabisayaan. At dito rin matatagpuan ang paggawaan ng isa sa pinakamatandang tradisyonal na asin na kung tawagin ay tultul. Tingnan nyo naman kung gaano kabusisi gawin ang traditional na asin na original na product na more than 100 years na dito sa Guimaras. Pero hindi ito katulad ng ordinaryong asin na nakikita natin sa palengke. Dahil bago mabuo ang isang piraso ng tultul, tumadaan muna ito sa mahaba at kakaibang proseso. Sinunog yung dry food, ginawang abo, tapos ililipat dun sa basket, gagawing filter. Yes, lagyan ng tubig dagat. Ito ang pinaka-espesyal at mahigit 100 taon ng tradisyon sa probinsyang ito. Pinaka-unique na product po ng Guimaras. Matagal na po siya na-practice po dito sa lugar namin. More than 100 years na po. Asin siya na merong gata. At syempre pagdating sa Guimaras, hindi pwedeng hindi natin titikman ang kanilang ipinagmamalaking matatamis na mangga. Dito sa Guimaras, matamis na matamis yung mangga. Mapangiti ka ng kain. Ang tamis talaga. Legit to na dito talaga sa Guimaras. Centennial mango. Pati na rin ang iba't ibang pagkain at kakaibang recipes na ginagamitan nito. Tingnan mo naman yung spaghetti dito. Mangga yung ginamit nilang sauce. Tapos pati bulalo nila may mangga. Ultimo yung pizza nila, gawa rin sa mangga. Pagkain, tradisyon at kultura. Alamin at subukan natin lahat ng mga ipinagmamalaki ng probinsya. Dito sa Guimaras! Pero bago yan, dito muna tayo sa ating first stop. Nandito tayo sa Mac Nestor dito sa Guimaras Island. Today, titikim tayo ng mga special na produkto pero hindi tayo nag-iisa. Tutulungan tayo ng Tourism Office kasama natin si Miss Jean. Hello po Miss Jean, good morning. Sweetest welcome, Sir Chess. Ma'am, ano po ang aasahan natin dito sa Mac Nestor? Ano po ang meron dito? Dito po sa Mac Nestor, maasahan po ng mga turista namin dito na makakatikim sila ng mango spaghetti. Very interesting po ma'am kasi ngayon lang po ako nakarinig ng spaghetti na gawa sa mangga. Dahil special na produkto po ang mangga sa Guimaras dahil mango capital of the Philippines. Yes po, sir. Galing. And sweetest mango kasi ang sweet po ng pagkaka-welcome nyo. Pasok na tayo dun sa loob. Meron silang pine-prepare para sa atin. So, eto pala yung mga ingredients ng mango spaghetti po, no, Ma'am Rebecca? Yes. Ayan, napakaswerte po natin dahil ang may-ari mismo ng Mac Nestor ang magdedemo sa atin ng kanilang special na spaghetti mangga. Halos ngayon lang ako nakarinig ng ganitong klase ng spaghetti. Ano kaya ang magiging lasa nito? Ini-imagine ko na ngayon pa lang pero ang ganda po ng mga ingredient. Ito pong mga ingredient ninyo dito ay merong strips ng manok. Tama po Yes. ba? So, uumpisahan na po ni Ma'am ang pagluluto. Unang-una, mayroon tayong cooking oil. Mayroon tayong garlic. Then next, we have onion. Sa ngayon, sir, ang ating sahog is chicken. Chicken But steak. pwede rin siya yung tuna. Ayun na, hinulog na po yung mga chicken hotdog. Very uniform po, no, ma'am? Kasi meron kang chicken hotdog, tapos meron kang chicken ham. We have mushroom, Okay? carrots. So, this is the chicken broth. Malasang-malasa talaga. Sa balanse lahat, puro chicken po talaga. Pati yung sabaw na nilagay, nilasahan na po. This is salt to taste. We have also some sugar. Kasi Ayun. tayong Pinoy, sir, mahilig sa matamis. I agree po. So, ayan na nga, yung mango sauce, hinuhulog na dito sa ginagawang pinaka-spaghetti sauce natin. We have mango ketchup. So, meron This ding is mango spicy. ketchup. Yes. Wow. Lagay natin yung ibang cheese. Yung iba, we save for toppings later. Tapos itong ilalagay na next ni ma'am ay... Is all-purpose cream to make it more creamy. Ang daming flavor na naglalaban ngayon dito sa kawali na to, no? So, ito na yung flat noodles na pinag-uusapan natin kanina. Dumiretso na sa kawali. So, i-combine na parehas. So, in a way, ma'am, mas mukha siyang carbonara ng Pinoy. That's why one of my friends advised me to name it Carbo Manga. Yes, opo. Ang social pakinggan, no? Yes. Basically, tapos na po pala. Maraming salamat. Ganun lang kadali, no? Yes. Napakabilis pong gawin. Basta meron ka lang mango sauce, makakagawa ka ng kakaiba at bagong recipe. Subukan na po natin to, ma'am. Thank you very much po sa pagluto, Ma'am Rebecca. Mangga na spaghetti. Puro chicken ang kanyang laman. Parang carbonara siya na mango. Ang bonus kasi dito, yung pare-parehas yung nilagay na chicken. Chicken sausage, chicken ham. Kaya yung nangingibabaw na flavor sa kanya, manok talaga. At saka yung asim ng konting asim ng mangga. Di ba kapag gumagawa ka ng mga tomato sauce or mga ketchup, ang ginagamit talaga kamatis and banana. Ngayon, naisip ko, anong connect nung mangga? Anong relative niya dun sa pagiging sauce niya? Yung laman kasi niya, yung mga pulp niya, madali siyang makasipsip ng lasa.
like ng suka, ng bawang, ng sibuyas. Parang kang So, sponge. yun yung common denominator nilang tatlo. Kaya, ang galing ng mga taga-Guimaras kasi naisip nilang gawing sauce ito. Napaka-creative nito na naging sauce siya. Ang hirap nga namang i-market kung hindi mo alam kung saan mo gagamitin. Kung iisipin mo, anything na ma-imagine mo na nilalagyan ng tomato sauce, pwedeng lagyan ng mango sauce. Bagay siya sa mga white meat, sa mga hindi masyadong mapupula, kagaya ng baka or ng pork. Kung di ko pinanood kung paano lutuin to, tapos kakainin lang natin agad, hindi ko maiisip na mangga to. And on top of that, ang ganda lang din nung niluluto siya. Hindi MSG ang magdadala sa sarap. Wala kong MSG. Ano to? Purong asintaminta lang. Mas natural, mas simple, mas masarap. Hindi siya simple kasi unique siya, pero ang simple nung way ng Oo. pagkakaluto niya. May nakita din ako nung na-product nila na mango pulburon. Puro Tikman mangga, natin, no? oo. Siyempre, dito Kaya- sa Mango Island, parang ganun eh. One for you, one for me. Unti-unti, habang kinakagat mo, nandun yung mango bits. Lasang manggang Na may gatas. hinog na may gatas. Habang inuubos ko to, panoorin nyo kung saan tayo susunod na pupunta. At para sa ating next stop, nandito naman tayo sa pagawaan ng tultul, ang sikat na artisanal sea salt ng Guimaras na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin sa traditional na paraan, at tulad ng nakikita nyo sa likod ko. Tara, silipin natin. Ako si Jomar Ganila, ang 5th generation tultul maker. Yung tultul, matagal nang ginagawa, mga 100 years na siguro. Galing pa yan sa mga minuno namin. Naipasa na po sa mga tatay ko, lulo ko, at saka sa akin po. Pero sa ngayon po, pinapasa ko din po sa anak ko nga 6th generation. Ako po si Aleo Vincent Abawan. President po ako ng Slow Food Guardians of Biodiversity ng Guimaras po. Bali po ang tultul po, isa sa pinaka-unique na product po ng Guimaras. Matagal na po siya na practice po dito sa lugar namin, sa Barangay Huskin, Hordan, Guimaras po. More than 100 years na po. Asin siya na merong gata. Traditionally, ginagamit siya pang ulam po sa kanin. Yung lasa ng tultul po, kumpara po sa regular na asin, iba po, meron siyang distinct na lasa. Smoky and earthy po yung flavor niya. At meron siyang umami mouthfeel dahil po sa gata. Yung amoy niya parang blue cheese, pero yung lasa niya parang truffle ho. Yung unang process natin is mag-collect tayo ng mga dagsa sa dagat. Yung mga kahoy at saka kawayan na matagal nang nakababad sa dagat. Yun po ang kinukulik namin, tapos sinusunog namin yan. Nagsusunog kami ng 7 days na pagsunog para gumawa ng abo. Tapos po, kunin namin yan, tapos dalhin dito sa production. Lagay po sa bamboo basket o kaeng, tapos lagyan po ng pure na tubig dagat na kinuha namin doon sa gitna ng dagat. Tapos yung pinilter niya, yun po ang tinatawag nating tuma. Traditional way namin sa pagkuha ng tuma is yung tinatawag nating pagatpat o family mangrove. Hindi pa kami gumagamit ng gadgets ngayon kasi wala kaming gadgets dati. Hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagamit namin. Kapag ilagay namin yan sa tuma, kapag lumubog, ibig sabihin, hindi pwede namin gawing tultul. Balik namin yan sa kaeng, i-filter ulit hanggang yung tester namin na pagatpat, lumulutang na. Pag lumulutang na yung tester namin, yun po ang niluluto natin sa urmahan natin, kasama na po yung gata. Bali, yung paglagay ng gata, mayroon tayong tinatawag na nanay at saka tatay magkabila. Doon po natin lagay ang gata ng nyog, tapos doon natin ibigay sa mga anak niya sa gitna. Kasama po yung gata sa paglagay ng tuma, tapos pag pulo niya, doon natin lagay sa mga anak niya nga 10. 8 hours to 10 hours ang pagluto ng tultul. Tingnan nyo naman kung gaano kabusisi gawin ang traditional na asin na original na product na more than 100 years na dito sa Guimaras. Yung asin tultul po, parang nakalimutan na yon, forgotten tradition na yon. Dahil po sa mga na-encounter po ng community dito, unti-unting namatay, unti-unting nawalan ng gana yung mga gumagawa. Nung nag-okay na ulit yung tubig dagat, in-encourage po namin sila Nanay Emma, sila Tatay Serafin na i-continue. Napakahalaga pong mapanatili or maprotektahan yung paggawa ng asin dahil po dito sa barangay namin, sa Barangay Huskin. Nagbibigay po siya ng trabaho sa community po. Nagsimula po ako sa 2 tao lang dati noong 2022. Ngayon po nakakatuwa na sobrang dami na po yung interesado dahil nakita po nila yung importansya ng tradisyon namin. At sa tingin ko po parang na-preserve na namin yung tradisyon at marami pong talagang interesado sa kultura namin dito sa Guimaras. Doon na po nagsimula yung pagkilala ng mga taong bayan or ng buong Pilipinas sa tultul po.
Bali po ang traditional na paggamit sa tultol, kailangan mo lang po ng mainit na kanin. Mainit na kanin, tapos lagyan mo lang ng taba or yung lard galing sa taba ng baboy. Mamasa mo lang po or mamash mo lang po doon. Tapos, ang tultol po, ididildil mo lang siya or idadampi mo lang siya sa kanin. Tapos yun na po, buong pagkain na po yun. Yun po yung mga tradisyon na ginawa at nakatulong po sa maraming tao dito. Nakagraduate ng successful professional na mga tao po dahil po doon sa tultol. Ito po, yung tultol, itatap lang dito. Tapos, sa'yo din, for your experience. So, ito yung literal na nagdidildil ka. Oo nga, no? Sa Dito asin. pala galing yung salitang dildil, Oo. no? Nagdidildil ng asin literally. Tapos, kuha na, kamay na natin. Kamay. Siyempre, oo nga, no? May distinct taste nga siya. Mas ramdam mo yung gata, powdery. Habang tumatagal na nasa bibig mo siya, may explore mo kung ano yung mga lasa, yung components ng mismong asin. Tingnan nyo siya mga kabs. So, blocky talaga siya na medyo may bigat din ng konti. Sobrang solid. Tapos, powdery siya kapag ginaganyan mo. Ito yung lumalabas sa daliri. So, ito yung mismong dumidikit dun sa kanin. Kaya siya dumidikit kasi nilagyan natin ng mantika. Oo. Yung kanin. Ngayon, kapag kinuha mo siya, tapos kinain mo, talagang ramdam mo siya. Technically, pwede na siyang pantawid gutom. May mga locals dito na talagang nagki-crave na yun, ito lang, okay na, sapat na, kumbaga. Ito ang kultura nila dito sa Guimaras. Almost forgotten, pero finally, nabuhay siya ng unti-unti at bumabalik na. At naipapasa pa. At ito nga talaga yung matatawag natin na pamanang asin ng Guimaras. Oo nga, no, pamana siya. Pamanang asin ng Heirloom Guimaras. recipe. Sa tagal ng proseso ng pagluluto nito, talagang makakalimutan mo as time goes by. Kasi nga, syempre, nagde-develop yung area, nagde-develop ang panahon. Pero napakahalaga na nape-preserve natin ang kultura at ang proseso ng totoong pagluluto ng kultol. Na-preserve yung kultura, nag-i-eat tayo as local. Galing, galing. Kanina, tinatanong ko kung, kasi di ba ang proseso nito, driftwood, susunugin ng 7 days hanggang maging abo. Tapos sa abo, i-filter siya, hahaluan ng tubig dagat. Tama. Tapos, tsaka pa lang siya lulutuin ng 2 oras. So, parang almost 10 days siya pinaprocess, di ba? Tinanong ko si Mr. sa Tourism Department kung saan sila kumukuha ng tubig dagat. Hindi daw sa mga common area, sa malayong area kung saan may malinis at talagang chine-check nila. Hindi sila basta-basta kumukuha kahit yung mismong kahoy na sinusunog or ginagawang abo. Hindi basta-basta. So, bukod dyan, meron din silang gawang tultul ice cream. Napakasikat nito ngayon. So, ganito itsura niya. So, very creamy na agad ng itsura niya. Curious lang ako kung ano ang magiging lasa niya. Bakit siya tultul ice cream? Ayan siya. Oh! May kalasa. Salted caramel. Alam mo yung vanilla? Alam mo yung trick na nilagyan mong toyo yung vanilla? Oo, Parang parang ganun ganon. yung lasa. Oo nga. Baka na-weirdohan kayo. Minsan may naglalagay ng toyo sa vanilla para maging salted Oo, caramel. pero hindi ginagawang adobo patak lang. Ito yun. Ito. So basically, meron siyang halo ng mga tultol na yung powder niya. Yung kapag kiniskis mo, ito yun. Oh. Yung parang pinagtapyasan, kesa nga naman masayang, kasi di ba nagbebenta sila ng ganito, kasi kino-commercialize naman na to para sa mga turista at para sa mga lokal. At 3 klaseng gatas ang hinahalo dito. Tsaka very creamy. Very creamy na very milky kasi ang dami palang type of dairy ang ginamit dito. Yan siya, oh. Kaya medyo rich yung lasa niya. Hindi mo agad malalasahan yung malamig na ice cream or yung asin mismo. Ang dami kong bagong natutunan sa buhay ko sa pagpunta lang sa Guimaras. Sana lahat ng maging turista ay huwag maging dayuhan sa sariling bansa at malaman din nila mga ganitong klaseng impormasyon na meron ng bansa natin. Next stop naman natin itong hotel na atin tutuluyan pero at the same time kasi dito rin tayo manananghalian. Balita ko nandito naman yung bulalo na syempre mangga din ang gamit nila pampaasim din daw or papadagdag lasa sa kanilang recipe na bulalo. Kaya tara, pasok tayo dun sa loob. Tingnan natin kung paano ito i-prepare at tikman na rin natin. Welcome to Pit Stop Hotel. So, ito yung pinaka-lobby ng hotel na tutuluyan natin. Tapos, dito naman sa kabila ay yung pinaka-cafeteria nila na tinatawag na The Mango Island Cafe. Dito tayo mismo kakain ngayon. Hello, sir. Good morning po. Hello sir, good morning. Welcome to the Mango Capital, Guimaras. Puro mangga po ang aming natitikman dito po sa isla ninyo. Pero dito po sa kainan na to, ano po ang maire-recommend nyo na bestseller po ninyo na may pagmamalaki ng lugar? Siyempre sir, ang one of the best ang pwede nating may pagmamalaki dito sa Guimaras, siyempre mango pizza po talaga sir. At saka meron din po tayo
tayong bulalo mango at saka mango adobo twist. Ngayon lang ako nakarinig ng adobo na nilagyan ng mangga ng pizza na may mango flavor tapos meron pang bulalo. Okay lang po ba na pumasok din po sa kusina? Sure, pwede. Ayun, salamat sir. Tara po. So pagpasok natin sa kusina ay may nakikita tayong mga nakahanda na ng mga ingredients para sa pizza. So unang kinukuha ni chef itong pinaka-pizza sauce niya at mukhang ilalagay na nga yung pinaka-bida ng pizza na to, yung mga hiniwang yellow na mangga, hinog na mangga po, ang sweetest mango in the world na matatagpuan dito sa isla na to. At tuluyan na nga po natakpan ng mangga yung pizzang ginagawa ni chef. Susunod naman ay lalagyan niya ito ng grated na mga cheese. Tapos ito naman, ibang version naman ng cheese, yung mga mas makakapal. Anong cheese yan, chef? Mozzarella po. Siyempre, mas sticky na cheese sa pizza, mas magandang tignan at mas nakakatakam. Ito naman yung next, ilalagay na yung bell peppers at ang pinaka-highlight ng mga crunch nito ay yung mga cashew nuts na dinurog, hinulog doon sa top ng pizza na mangga. Ito'y ibibake na ni chef doon sa oven ng ilang oras, chef? 3 to 5 minutes. Ganun lang pala kabilis siya na. Sige po, ilalagay na sa oven. So habang iniintay natin yung pizza, nakikita natin na pine-prepare na po yung next dish. Gagawa ng bulalo sa mangga si chef. So nilalagay na po yung pinagkuluan sa bulalo, sibuyas. Next naman, isasabay sa pagpapakulo yung buto ng mangga. And syempre, susunod na dyan yung malaking buto ng bulalo at saka yung karne ng bakang kasama. Tapos tatakpan lang yan at hihintayin kumulo. Balikan natin maya-maya. Balikan lang natin saglit yung pizza dito sa oven. Ganun lang kadali. Luto na po itong nakikita nyong pizza na mangga na ginawa kanina ni chef. Ayan na po yung finished product at ready to serve na yan. Balikan naman natin itong bulalo. Kumukulo na. Tapos next naman, habang kumukulo yan, ay ihulog na finally yung carrots at mga patatas. Tapos ito naman yung kakaiba. Meron pang peanut butter na ilalaglag dyan sa sabaw na yan. Next naman, nilaglag na yung siling haba. At syempre, hindi rin mawawala yung mga gulay katulad ng repolyo at saka ng mga Baguio beans. Konting kulo lang at ready to serve na rin itong bulalo sa mangga na baka sa Gimaras. Pinaka mango pizza. Uy, mozzarella. Sticky. Ayan siya. Alam mo siya naman sabi ko, ang tamis ng mangga sa Gimaras. Di ba ang pizza nilalagyan ng pinya? Alternative ang mango. Oo nga. Diba? Oo nga. All Perfect. good. Kasi di ba ang pinya may tamis, may asim. Ito, purong tamis na nagko-complement doon sa may pinaka-sauce niya, doon sa ibabaw. So pag nakagat mo yung mangga, tapos yung sauce na maasim, tapos yung tamis ng mangga, ang sarap niya. Pero alam mo, may mga taong ayaw ng pineapple, no? Nawiwirdoan daw sila bakit may prutas ang pizza. Pero alam nyo, subukan nyo. Ang sarap niya. Ang Ako, tamis. nasasakapan ako. Hindi ko alam kung pwede itong gawin sa ibang lugar na gagamiting mangga hindi galing Gimaras. Iba talaga eh. Sweetest nga eh. Sweetest siya sa mundo. Pati sa sa online, pagka sinerch mo, pasado talaga to, yung tamis niya. Ubus na natin. Meron din tayong adobo na nilagyan din ng mangga. Ito yung mga bits ng mangga na nakikita niya. Tapos yung sarsa niya, malapot na ganyan sa adobo. Kuha lang tayo nitong karni niya na manok, konting bits ng mangga, lagay natin sa kanin. Meron din tayo bulalong may mangga. At yung mangga niya talagang yung sweeted version. Sweet mangga talaga. Sweet Pati yung buto mango. nandyan. Maglalagay ako ng karne at saka ng mangga sa kanin. Tikman na natin. Sweet yung mangga. Alam ko, yun lagi ang sasabihin natin dito. Pero ang sweet din ng sarsang ginamit dito sa adobo. Tapos nanuot yung lasa dun sa pinakalaman ng manok. Bawat kagat mo may burst ng flavor sa loob. Dito naman, beefy at saka savory yung lasa ng sabaw. Tapos yung mangga, matamis talaga siya. Ang naisip ko naman dito, para siyang nilagang baka na merong matamis na saging. Na ang pinalit ay mangga. Ba? Lagi Meron ko naisip na may kapalit At alam mo ba, Kapsis, kung saan galing ang word na Gimaras? Saan nga ba? Maraming contemplation kung saan talaga galing ang Gimaras. Ang Gimaras, ang historical name talaga ay Himalus. Galing siya sa salita paghimudus, na ang ibig sabihin ay struggle to live and survive. So parang ako, naiangkop ko siya dun sa kwento ni Ma'am, tourism officer, na parang sinasabi niya na before talaga, mahirap puntahan ng Gimaras or hindi pa siya ganun ka-develop. Ang galing dito kasi sa Gimaras, ngayon parang lahat talaga na-develop na. Pati kamo yung mga food nila, nag-develop din. Ang galing, nakakatuwa. Yung hindi mo aakalain na pwedeng ibagay sa mangga, nandito. Nandito, matitikman mo dito, kagaya nitong pizza. At titikman ko din yung adobo. Tikman mo naman yung adobo. Tingnan mo na may tsurang yan, no? Parang ang lambot. Siyempre, rekta natin sa kanin. Tapos, habulan din natin ng mangga. Bulalo at mangga. So, para lang tayong nagpalit. Ang fruity. Ngayon lang naging fruity ang bulalo para sa akin. Ito naman, di ba may mga adobong nilalagyan din ng pinya?
So, yun din ang pang-replace dito. Commonly kasi, yung mga kinalakihan natin sa Luzon, na may mga nagluluto na nilalagyan talaga ng prutas yung pagkain. Dito naman, nakaisip talaga sila ng paraan. Paano nila ipapakilala palalo ang mangga sa Guimaras? In a way, innovation siya, pero local pa rin. Nag-stay sila sa pagiging local, na-preserve yung culture. Nalaman na rin natin ngayon kung anong klaseng kultura pagdating sa kulinarya ang kanilang pagkain dito. Nakaka-proud lang na ganito kayaman ang Guimaras. First time kasi Ganito namin kaya- dito eh, so ganito no kayaman. idea. Hindi man natin pa siya nadidiscover ngayon, pero kami na mismong naka-experience nito, napakayaman ng Guimaras. Ang galing. At ang galing din ng turismo. Yung tourism department po ng Guimaras. Kasi talagang sila po ay pinipresent din to. diba? Talagang proud sila eh, pag Guimaras mangga. Kahit saan ka magpunta dito sa Guimaras, makakatingin ka ng mangga. Bago tayo pumunta dun sa susunod nating kakainan, nandito muna tayo sa San Lorenzo Farm kung saan makikita natin ang iba't iba at napakaraming wind turbine na meron dito. Ma'am Jean, ano po ba ang kwento at anong meron sa mga wind turbine na to? Ang wind turbine na ito ay isa sa pinakasikat na dinadayuhan ng mga turista dito sa Guimaras. Dito po yan makikita sa bayan ng San Lorenzo. Mayroon po kaming 27 wind turbines na per wind turbine is equivalent to 2 megawatts. So 27 times 2 is equals to 54 megawatts Okay. lahat-lahat na nagsusupport sa buong Western Visayas directly to the Guimaras. Bakit ito ang napili para lagyan ng mga wind turbine, ang Guimaras? Kasi dito nila na-discover na dito yung may pinakamalakas na hangin. Kumbaga tinatawag nilang wind canal. Maraming salamat sa ating tour guide from Tourism Office. Siguro ma'am, diretso na po tayo dun sa susunod nating kakainin. Para sa ating last stop, nandito naman tayo sa Coco Mojo Farm kung saan titikim ulit tayo ng mga lokal na pagkain pero syempre merong halong mangga pa rin yan. Tara, pasok tayo dun sa loob, kausapin natin ang may-ari tungkol sa history at kung anong meron dito sa farm na to. Our farm is Kokomojo Mango Farm. We developed it in 1992. Came to Guimaras, we bought the land, 34 hectare, planted the trees. We've now got 1,200 trees. So the idea is that we are building up the mango industry here on Guimaras to where it should be. The Philippine mango is recognized worldwide as the best, and in the Philippines, Guimaras mango is the best of all, which would place Guimaras mango the best in the world, which we believe is the case. So it's our mission now to spread that around the world, both in fresh mango and mango products. But the idea is to try and lift the price of the Guimaras mango so that all the growers benefit. Okay, so check lang natin tong menu nila. Ma'am, ano po ang mga specialty nyo dito sa menu ninyo? So, our own specialty po, we have our own mango salsa pizza. We have also May ibos talagang with mango. bacon, with fresh mangoes po yan for our dessert. Ma'am, ito para tong sticky rice. Yeah, sticky pero rice with- at the same time, parang Pinoy version siya kasi Yes with po, gata. Filipino. Sige po, kuha po ako nitong parang sticky rice po ninyo. Okay, sweet Tapos, mango. dalawa Then, pong mango shake na lang. Tapos, mango meron shake. akong napansin dito na Yes mango po. minced beef curry. Okay po ba to? Yes po, ito po yung best seller namin. Ay, wow. Sige Our po, own Pinoy itatry po namin yung bestseller mix. ninyo. One mango minced beef curry. Apo. Okay lang po ba makita yung proseso kung paano ito Yes po, i-prepare? sure. Thank you. Umpisahan na po natin ang mango minced beef curry natin. Una na pong isinalang yung anato oil, yun yung gagamitin nilang mismo na oil. Tapos unang ginisa ang bawang, tapos sinunod na ang sibuyas, and katulad na nakikita nyo, meron na agad kulay sa gisahan pa lang dahil anato oil yung ginamit. At kung titignan mo sa mga ingredient nila, super vibrant po ng mga gagamiting ingredient. Next naman ay ihuhulog na po yung kanilang karne. Yan po yung pinaka minced beef, tanglad. Tapos sunod naman dyan yung curry powder. Yan, lalagyan na ng konting tubig. Next naman, lalagyan na siya ng pampalasang powder. Tapos konting-konting patis, konting asukal. Nilagyan pa ng pampaanghang yung niluluto. Tapos sinunod yung pepper. And syempre, meron din siyang sweet potato. At ang pinaka nagpapasarap daw dito ay ang manggaso. Nilagyan niya ng mango puree. Pagkatapos na mahigit isang minutong paghihintay, sunod namang hinulog sa niluluto yung gata para mas maging creamy. Tapos syempre yung basil leaf. Please, luto na itong mango minced beef curry natin. Ipi-plating na yan, tapos itatap lang yung mangga. Tapos hihintayin lang din nating ma-setup nila yung ibos with gata na magiging partner nitong pagkain natin ngayon. Tapos, sunod na tayo dun sa kainan. Let's go! Mango minced beef sa kanin, tapos kutsarain natin. Akala ko kanina, para siyang mga chunks na beef. Pero ang bango niya, habang sumasandok ka, naamoy ko agad siya. Sige, maglagay din ako sa kanin.
Parang nga siyang kalabasa, Kabshes. Oo. Cheers! Ang ano niya, ang mix ng lasa, very matapang yung mga powder pero nababalance ng mangga kasi may tamis. Una mong makakagat yung mangga kasi yun yung may makakagat ka talaga dahil nga malalaki yung chunks niya. Pero yung sa mismong cream, lasa talaga siyang curry. Tapos meron siyang mango puree. So yun yung nagpadagdag ng vibrance sa putayeng ito. Maglagay pa tayo nung may sili talaga para maanghang. Baon lang natin ng konti para kumapit sa kanin. Sandukin na natin. Green tsaka red na chili. Kumakapit. May hint pa nung basil leaves na nilagay dito. May nakagat akong kala ko mangga pa rin siya kasi kulay dilaw. Yun pala kamote. So yun yung nagdaad ng balance para hindi masyadong matamis. Kasi yung kamoteng nakain ko, medyo wala siyang lasa. In-absorb niya yung ibang flavor. Parang ganun siya, no? Ang strong lang nung lasa kasi yung mangga, natapos na, kumbaga habang tumatagal, ang nag-i-stick na lasa sa'yo yung pagiging curry niya. Tsaka yung konting spice, yung anghang. Ito naman yung isang order natin, ibus with gata. Actually, isa tong dessert, pero mabigat na dessert. Parang mango sticky rice ng ibang bansa, di ba, ng Thailand. Pero ito, Filipino version na, may gata, tapos yung pinaka-rice na sticky rice nila, parang suman. Tapos kapag kinain mo yan, ganun din, sasamahan mo siya ng mangga. Kuha lang tayo dito. Ganun din. Kasi sa mango sticky rice, di ba, coconut milk din ang gamit nila. Pero pure sticky rice or white sticky rice. Para maging Pinoy na Pinoy yan, syempre, mascobado. Ayan. Ay, oo nga. Parang may Lagyan natin toppings yan, ka. oo. Parang Dito. ano lang ha, puto bumbong. Well, din lasa niya, suman. Very refreshing. Kasi fresh yung gata, yung coconut milk, tapos ang tamis ng mangga. Pag pinaghalo-halo mo kasi siya habang inunguya, ang nagiging lasa niya, kakanin na Kakanin mango siya. flavor. Kakanin na mango flavor. Kakanin na matamis na yung tamis na creamy at the same time. Yung mangga talaga game changer palagi. Mga Kabs, yung mangga na sinasabi naming flavor, hindi ko sure kung same nang naiisip niyong flavor. Kasi sabihin niyo ng OA pero iba ang lasa ng mangga dito. Sa mga ganitong bagay na ang dami na nating nakikitang kung ano-ano sa social media na pinag-uusapan na minsan negative, minsan iba. Something positive na maibabalita namin sa inyo. Ang mangga sa Guimaras na parte natin sa Pilipinas, ito matap pa po pala sa buong mundo. No? Nakakatuwa. Ang sarap mamasyal sa Pilipinas at ang ganda ng Pilipinas. Sana maalagaan natin ang Pilipinas. At sana ma-preserve natin ang sarili nating kultura. At marami pang kultura tayo ma-discover. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat sa lagi ninyong pagsama as always sa aming mga paglalakbay. Kumbaga, travel for food kung tawagin natin at tawagin din ni Mark Wins. At hindi magiging posible to kung hindi tayo tinulungan ng Tourism Department ng Guimaras. Maraming salamat, Miss Jean. Yan, Gusto ko lang thank you. pasalamatan on behalf of our team. Maraming salamat sa pag-assist sa amin, sa pag-imbita at sa pag-welcome. May pagganito pa Oo nga, kaya pansin nyo, Lagi ko suot talaga, kanina pa ako proud tourista. Nasa bonus clip po ito. Ayun ang nakakatuwa. Pagdating namin, basta makikita nyo, meron na ganito, pa-welcome nila. Ang saya. Kaya, nakakataba ng puso makatanggap ng mga ganitong bagay. Yung may welcome ka, meron pang mga dance May number may para dance sa'yo. number pa, Pagdating mo, oo, tapos na-appreciate. pagdating mo sa isang lugar, sasalubungin ka pa ng isang head ng tourism. Thank you very Thank you much so po. much. At kinuha ko na ang aming rule number 2. Siyempre, mango shake yan dahil hanggang dito na lamang. Again, ako po, si Kabs Chess. At ako naman si Camera Woman. At ito po ang Team Kalas TV mula sa Guimaras na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na wag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Na Mango mag-cheers shake. ng mango na naman. Nanggaling Ayan, sa Guimaras. Pare-parehas na po ang kulay ng Legit. kinain natin. Let's go. Hindi siya nakakasawa. Alam mo talaga na natural yung lasa eh. Purong natural. Wala daw pong asukal ang mga shake nila dito. Talagang ganun sila Katamis. Hindi ko alam kung ilang beses ko sasabihin para maniwala kayo. Pero talaga namang namit Gid. at manyaman. Kenny. Bye and peace out sa inyo mga Kabs. Let's go. Marami tayong bonus. Thank you, Chow Food Crawl. Thank you, Chow Food Crawl. Ayan, syempre, thank you, Chow Food Crawl. Ang aming official at nag-iisang researcher, best researcher of the team. Takpan mo na, Chow. Takpan naman na, Chow. Dalawang kamay na tinatakpan niya. Paano po nagsimula yung paggawa ng pasit? Ay, yung pasit. May bloopers ako. Bloopers. Bonus clip to. Tinatanong ng pansit. Ay, good morning po. Good morning. Ay, wow. Pa-welcome. Welcome to Guimaras. Welcome sa
Mango capital of the Philippines. Ay, thank you po, ma'am. Habang busy si Cab Stress daw, nagpapapicture. Kasi the only girl, bigay yung Apo, thank you so much. Thank you. Oy, si ma'am, may pinapamigay. Ay, ma'am. Ay, thank Hala. you. May pasalubong. Ay, thank you po, ma'am. Wow. Mac Nestor, dried mangoes, ayan. Siyempre, pag nandito ka sa Guimaras, kailangan meron kang produktong ganito na iuuwi sa pamilya mo. Ayan, salamat po ma'am, salamat po ulit. Para sa mga kids. Ay, wow, from tourism office, meron pang pa-souvenir. Grabe naman, meron pa. Wow! Experience Guimaras. Na-experience talaga namin to. Guimaras is among the most memorable province na napuntahan namin. Very beautiful island. Salamat po sa inyo. Sir, pwede mag-group picture tayo? Sige po, sige po. Sa bonus clip na tayo, 8:21 AM. Good morning sa inyo, Cubs Nation. Nandito pa rin tayo sa Guimaras. Today ay babalik na tayo sa Bacolod. Gusto ko lang mag-thank you sa Pit Stop Hotel. Ito po ang ating tinuluyan dito sa Guimaras for almost 2 days. At gusto ko rin magpasalamat sa Coy's Tourist Transport, owned and managed by Regent Tabiano. Ito po ang aming service dito sa Guimaras at pinag-drive po tayo ni Kuya. Maraming salamat, sir. At ito po ang kanilang pangalan, Coy's Tourist Transport, partnered ng Tourism Office. Maraming salamat po sa Department of Tourism ng Guimaras sa pag-assist sa amin. At para siguradong hindi kami makapag-deliver ng false information, kinailangan namin ng tulong ng turismo dito para eksakto ang mga impormasyon at mga maibabahagi namin sa inyo. Ito naman, nandito tayo sa ilalim ng windmill na nakikita nyo ngayon. Tingnan nyo naman gaano kataas yan, gaano kalaki. Tapos sa baba nito ay merong silungan. So nag-stopover lang tayo para magpalipad. Kung nakikita nyo, hindi ito yung pinagpicturean ng Windows XP, kung familiar kayo, pero kamukha niya lang, no? Tapos ito yung van na naghatid sa atin sa mga pinupuntahan natin. So maraming salamat sa Coy's Travel Tours. 안아주겠니